Ayan, ito yung nagawa kahapon ni Daddy mga kapanalig. Nasaksakan dito. O, di ba? Hindi na ako nahihirapang mag limas-limas. Baka mabutas. O, marami kasi talaga naghahanap ng nasa yung CR nyo. Bakit walang CR? Bakit ganyan yung plano? Ang pangit ng plano. O, sige, walang CR sa loob. Hindi pa po kasi tapos. Simulan ng magkulitan kasama si Noy TV. Magandang araw mga kapanalig. Welcome na naman sa panibagong vlog. Yun, ako lang mag-isa dito na naman. Dahil sila Utol ay nagpagawa ng tricycle kasama si Kanoy. No, ako maglalaba muna ako. Tapos mamaya magpapatulong tayo kay Utol at kay Kanoy para baklasin na tong swimming pool natin. At ikakabit ko na lang yan sa pagbalik namin, no. Yan. May nakababad akong labahin dun eh. Iyaano ko lang isasampay. Hanguin. Tara na. Kaya ko naman baklasin to mag-isa. Pero syempre mas mabilis pag tulong-tulong. Lilinisin ko muna siya mamaya. Yung ano muna, ang asikasuhin muna natin yung labahin. Kailangan ko na maglaba kasi sa Miyerkules akit na kami ng bundok. Asikasuhin ko na yung mga kailangan dalhin. Mga kapanalig, paliwanag ko lang ulit hindi ko po tawag dito, hindi kong gagawing CR yung pinakalabas doon, yung plano ko. Syempre ang CR pa rin natin dito pa rin sa loob ng ng bahay kasi magkakaroon nga po ng ng extension. So ang magiging plano lang talaga, hindi ko na papaabutin hanggang dito sa poste na to. Yan, hindi ko na papaabutin kasi ang haba, 'di ba? Masyado nang malawak. So sabi ko, dito na lang ipapatong yung duktong mga kapanalig. Pag pinagawa ko kasi itong CR sa taas mga kapanalig, itong extension na to, tatamaan tong pinaka poso negro natin ng pinaka poste mga kapanalig, no? Kaya sabi ko gagawa muna ako ng CR doon sa may campsite para may magamit tayo habang pinapagawa ko yung ating CR dito sa taas. Tatamaan kasi siya eh. Pwede namang ilihis yung poste, pero pag-uusapan pa namin kung paano. So yung CR na yon magiging double purpose mga kapanalig, no. So nakapagpatayo na tayo ng CR doon, may magagamit tayo habang hindi pa nagagawa ang CR dito sa taas. At pag natapos naman ang CR dito sa taas, yung CR doon ay hindi naman mababaliwala dahil nga po gagamitin natin yan para sa magiging para sa ating magiging area kung saan natin papaupahan yung mga gustong mag-camping, no? Yun po. Huwag kayong mag-alala dahil magka-CR pa rin sa taas. Uunahin ko lang yun doon para may magamit tayo. Yan, sana po nalinawan kayo. Tatamaan kasi yung Poso Negro eh. Ito na yung labahan ko kanina. Yan, na natin. Banlawan na. SG. Si Kuya nagpasabay na rin ako ng dog food. Ilang araw kasi ako mawawala mga kapanalig, kami, so kailangan meron silang pagkain at iano na lang natin kay Kuya Looney, ipapakiusap na every morning at hapon pakainin yung mga aso at pusa. Nagpabili na rin ako ng cat food, no. Kawawa kasi pag naiiwan sila dito tapos walang pagkain, mga ngayayat sila. Kailangan din natin pabayaan yung mga alaga dahil sila yung nagbabantay dito sa atin. Banlaw muna. Kailangan na maglaba. Anong araw ba ngayon? Ngayon ay Sabado pa lang naman mga kapanalig. Ilang araw pa bago kami umalis, umakyat ng bundok. Pero kailangan ko nang mag-ready agad para hindi hassle. Kung uubra nga sana, pwede pa nating medyo liitan mga kapanalig, yung paggawa ng CR dito at labahan. Hindi lang uubra. Kasi pag niliitan natin, magkakaroon ng uwang dito mga kapanalig. May butas yan. Kaya kailangan sakupin natin ng ng CR. Etong para may bubong tayo mga kapanalig, no. Bubuhusan yan. Makukuha nyo rin po yan pag pag pinapagawa ko na siya. Nung naisipan ko na paliitan lang yung pinaka CR at labahan, mas lumakas yung loob ko na mapagawa ko yung CR ngayong taon na to mga kapanalig, kasi medyo nabawasan yung presyo ng ating gastusin, no. Hindi katulad nung kung itutuloy natin nga yung malawak na CR at labahan, ang laking ang laking pera. So ngayon kaya yan, bago matapos ang taon mga kapanalig, kumpleto na to.
may CR na sa loob para sa mga naghihintay. So, kahit ako gusto ko na magka-CR sa loob eh. Yung anak ko nga magbabakasyon dito eh. Syempre pag mag-CR yun, magpapasama pa dito. Medyo syempre papaliwanag na lang natin sa kanila na hindi pa talaga totally tapos tong bahay, kaya pangsamantala yung CR dito. Nilinis ko na naman yan. Lalaban ko na rin to. Bali ito yung pinaka sapin sa tent eh. So ito yung nabili ko sa Decathlon. Alam nyo naman ako maalaga, kaya yan, ito ginagawa kong kurtina dati. Kaya ang dumi-dumi na. Nakalimutan kong bumili ng unan nung nakaraan. Akala ko wala na ako nakalimutan eh. Hindi ko pala nalista yung yung unan. Sana na lang bago tayo magbanahaw. Ayun, tayo. Bibili muna tayo ng unan tsaka linoleum. Gagawa natin ng paraan para mabuhat ko siya. Kahit motor lang yung gagamitin ko na single. Ngayon, okay nang iwan tong bahay kasi may bintana na sa baba mga kapanalig, no. Pero syempre, pag nakabitan pa sa taas, mas okay. Kaya abangan nyo yan sa 21. Ayun, nakauwi na kami noon galing Banahaw. Matutunghayan ninyo kung paano kabitan ng bintana yung taas. Putay mo natin tubig. Yan. Akyat lang ako, hindi pala nakasaksak yung extension. Ay, umikot nung washing machine. Washing machine. Dapat umpisahan ko na kaninang umaga yung pagbakbak ng lupa. Sabi ko, tsaka na pagtulong-tulong na kami para mas mabilis. Ayan, ito yung nagawa kahapon ni Daddy mga kapanalig. Nasaksakan dito. Tapos yung switch sa ilaw, ito na. Ayan, panoorin nyo sa vlog ni Daddy kung paano niya ginawa itong ilaw dito. Maraming salamat ulit kay Daddy. Kundi dahil sa kanya, madilim pa ang kusina. Ayan, tapos pinaduktungan natin kahapon. Ayan, pinaduktungan na natin kay Daddy Ohms ng wire. Tsaka itong orange na hose. Para pag ginawa ni Kuya Ogie yung ating tiles dito na natitira, papaasikaso ko na rin yun. Yan, ipapabaon na natin yan sa pader para wala nang ganitong mga nakalawit na yan at maging mas maliwalas pa yung bahay. Ayan, dryer na tayo. Nasampay ko na iba. Konti na lang. Sampay na naman. Yeah, bigat ah. Sampay tayo sa taas. Ay nako, nakaraos na naman ng labahan, pero di pa tapos kasi may pa yung palapin sa tent. Alright. Oh, malinsangan na naman ah. Bababad ko lang naman yung yung sapin sa tent. Tapos itong tawag dito, swimming pool. Kasi kisuhin ko na. Lilimasin ko muna para matuyo. Tapos mamayang hapon tsaka itutupi. Lilimasin ko na to. Abot pa ba yung butas? Bagay tatagilid lang yan, no? Para tingnan ko nga kung paano para hindi na tayo maglimas ng mano-mano.
limasin talaga. Mali ako ng diskarte. Ngayon ko lang na-realize na kailangan pala baklasin ko na siya sa tubo para yung tubig matapon na ng tuloy-tuloy, di ba? Pag bumaba yung mismong tolda, yung tela. Kakandahirap ako maglimas-limas. Tara. My goodness. O, di ba? Hindi na ako nahihirapang maglimas-limas. My goodness. Minsan kailangan papaganahin mo rin utak mo, no? Ay nako. Ayan, minsan kailangan paganahin mo rin utak mo, no? Ganun lang pala. Ay. Tanggalin natin mga dumi. Dito banda yung may matulis eh. Oo, ngayon. Dahil sa'yo nawala, tinanggal ang swimming pool.
Nakakalas na natin yung ano, yung mga bakal. So hintayin ko na lang sila utol, magpapatulong lang ako para maisampay ito, no, matuyo. Pag natuyo tsaka tutupiin. Pahinga muna ako. My goodness. Kapagod din magbaklas ha. Pahinga. Okay. Ayos. Tapos na tayo sa mga trabaho. So nandito na sila utol at panoorin nyo lang sa vlog niya dahil bumili nga sila ng dog food at cat food. Ayan o. Ayan. Para pag umalis kami, yun nga may pagkain sila. Kawawa na may mga alaga natin eh. Para hindi nanguhuli ng kung ano-ano. No? Nanguhuli ng dinosaur. Nanguhuli ng dinosaur. Pinaano lang ni kuya yung kanyang tricycle dahil mahaba pa yung aming biyahe, no? Malayo-layo ang aming biyahe sa susunod na araw. Yan, medyo natuyo na naman yung ano yun. Ano ba yan? Sasampay muna bago itupi, no? Para matuyo. Pabaho kasi yan eh. Sayang si Junior, hindi niya naabutan yung swimming pool. Pag ano na lang, pag nandito yung mga bata, punta rin siya. Para magka-banding-banding. Okay. So sa terrace na namin ibibilad itong ano ng swimming pool. Kasi pag sa kubo, baka mangat-ngat ng ano eh, ng aso o kaya pusa. So doon na namin ilalagay sa terrace. Tsaka titiklopin. Tara. Pagbalik namin, balik ka din ha. Para makapag-swimming kayo ha. Oo. Bibili na ako ng ano sa sahod, yung yung filter nga. Kasi dumudumi yung tubig. Angat, nabotas. Tara. Bibili muna ako ng ano, may ano tayo eh, tago dito. Meron tayo subscriber na nag-comment na yung puzzle daw na makapal. Oh, yun. Yung goma. Para sure na sure. Oh, Mingming, tabi. Tandaan, baka sumabit. Sige, ikaw muna. Sige. Baka mabutas. Uwi nga para si Utol ngayon. Dandan. Recognition. Yan. Akit ng stage. Wow. May ano ba? Honor ba? May honor eh. Yan. Nagmana sa atin ano? Oo, nagmana. Siyempre, tayo matatalino. Yung mga ano. Yung ano ko nga matalino kasi sa akin nagmana eh. Hindi, Tol, naka ano yan. Yan. Pag yun? Nakalak yan eh. Ano? Nice. Alright! May tilapia. May tilapia nga. Pag na ano siya, pag nababad, may tilapia. Putol nga. Kaya kailangan talagang may ano yan, filter. Let's go. Thank you, Tol. Okay. Alright. Lipitin lang natin yung mga kailangan palipitin. Si Junior, manonood mo na. Pindutin mo. Yan. Tutok mo mabuti. Hintayin mo lang siya, wag mo pa ulit-ulit kasi ano yun eh. Imbis nag-on na siya, namatay. Tingin? Ayaw na. Ala, nasira. Yan, nood ka muna dyan ha. Alright, mag-edit muna ako. Ayan,
may ano, ipapaliwanag ko lang ulit mga kapanalig kung ano yung ano kung ano yung plano ko at kung ano yung gusto ko mangyari. Yung ulitin ko lang naman kasi may mga nababasa pa ako sa comment na bakit yung CR ay nasa labas hindi dito sa loob ng bahay. Mga kapanalig, ipapaliwanag ko lang ulit. Nasa loob pa rin po ng bahay ang magiging CR. Ito po ang pintuan ng CR. Duduktungan po ito. Ayan, ulitin ko lang Yung plano ko po na maglalagay ng CR doon para po yun sa campsite ko. Para po sa magiging sa future po, 'di ba? Kung magkakaroon tayo ng campsite, pang negosyo, meron na tayong nakatayong CR doon. Kasi itong CR nga na po na ito ay masisira pag inumpisahan na gawin yung CR ko dito sa taas. So pag hindi tayo gumawa ng CR doon at inumpisahan natin yung paggawa ng bahay, wala tayong gagamitin na CR. Saan tayo dudumi? Saan tayo ihi? Kaya unahin ko munang gumawa ng CR doon para mapaumpisahan ko na tong dito sa taas, no? Hindi naman ako magpaplano mga kapanalig na ang CR nasa labas. Paano pag gabi, 'di ba? Mahirap na. Dito nga lang, 'di ba, nandito yung CR sa baba na ang hirap na lalo na pag madaling araw tapos madilim pa. Hindi pa po kasi tapos yung bahay mga kapanalig. Makikita nyo ang plano pag ginagawa na. Huwag kayong mag-alala, may CR dito. Hindi pa po kasi tapos. Ayan, paliwanag ko lang ulit Yung CR po doon para sa future na magiging campsite natin. Hindi po yon ang magiging CR natin na panghabang buhay. Dito po ang CR ito. Kaya wala siyang bintana. Ulitin ko lang. Kaya wala siyang, hindi natin pinalagyan ng salamin. Hindi natin pinalagyan ng harang, 'di ba? Kasi ayan nga po yung magiging CR. Nag-adjust lang ako ng konti. Kaya nung una, susundin ko dapat talaga yung poste na yun. Ayun, yun nasa dulo para hindi tumama sa Poso Negro. Naisip ko lang masyado na malaki pag 'di ba? Masyado na malaki yung magiging extension kaya inusod ko na lang dito. Kaya tatamaan. Pero magagawa na naman ng paraan yan Pwede naman kung magagawa ng paraan, yung Poso Negro dito, pwede natin magamit bilang Poso Negro ng CR natin dito sa taas. Maglalagay lang ng tubo. Tapos iba rin yung Poso Negro doon sa magiging campsite natin. Yan, sana po naintindihan nyo, no? Yan, may uwi na si Utol, kaya kami na lang matitira dito ni Paring Kanoy. Yan, sana na sa bagay, kung talagang pinanood nyo po lahat ng ng vlogs ko, kung iintindihin nyo po lahat ng paliwanag ko, talagang magigets nyo kung ano po yung gusto ko mangyari dito sa bahay. Kaya nga po may abang pa yan na bakal. May abang na bakal pa yan kasi may extension pa nga po yan dito, no? Yun po, sana naliwanagan kayo. Eto, habang papahuli ko na kasi ito hindi ko muna siya ipapaayos. Tatambakan ko na lang siya muna. Nalalagyan ko ng hollow blocks dito. Tapos pipinturahan ko tong mga bakal para hindi mabulok. Tapos tatambakan natin ng lupa. Ito lang muna, papauna ko yung kalahati para hindi masyadong malaki yung gastusin natin. Kasi nga mahalaga na magkaroon na tayo ng CR. Pag nagkaroon na tayo ng CR, okay na. Wala na tayong magiging problema sa loob. Hindi na tayo pupunta pa doon. Diba? At hindi na rin tayo pupunta pa doon sa magiging CR. Yun ay para sa future lang na plano. Proud ako sa sarili ko mga kapanalig, no? Kasi nga ako yung halos nagplano ng bahay na to. Halos lahat ng detalye ako ang nagdesisyon dahil ako nga ang may-ari. At proud lang ako dahil nung nalagay na lahat ng gusto kong mailagay sa bahay, sumang-ayon at bumagay mga kapanalig, no? Bumagay sa loob ng bahay. Yung lababo natin, yung hagdan, 'di ba? Yung grills. Tapos yung kwarto ko sa taas, bumagay. Tapos yung bintana dito. Napaka aliwalas niyang tignan mga kapanalig, no? Hindi pa nga natin napapalitan tong pintuan Tsaka na natin papalitan tong pintuan pag okay na rin. Sa ngayon matibay pa naman yan. Ayan yung gawa ni Daddy Oms. Mga kapanalig, panoorin nyo po maigi yung yung vlog ko, yung mga paliwanag ko sa bawat plano ko dito sa bahay para hindi po kayo maguluhan. Marami kasi talaga naghahanap ng nasa yung CR nyo, bakit walang CR, bakit ganyan yung plano, ang pangit ng plano, kasi walang CR sa loob. Hindi pa po kasi tapos.
Kaya abangan nyo yan. Pare-pares tayo. Kahit ako excited na ako magkaroon ng CR eh. Kasi ang sarap sa pakiramdam na paglalabas ka ng kwarto, may CR na sa loob. Hindi ka nalalabas dito sa pinakalikuran para mag-CR. Payo nga sa akin ni Daddy na yung CR na gagawin dito, yan, yung gagawin dito ay lagyan ko ng abang, mga kapanalig. Kasi baka maisipan ko na maglagay din ng CR sa taas. Pwede, di ba? Pero hindi ko pa alam kung paano. Yun lang ang payo ni Daddy. Kasi maganda kung may CR din sa taas para hindi na tayo bababa. Hindi ko pa alam kung kung konsulta muna tayo sa mga eksperto, yan, kay Daddy o sa mga gagawa kung paano yung gagawin. Nating sako galing kay Kano ito eh. Damn. Bibili tayo ng Salamat pala dun sa nagsuggest yung tassel na rubber. Bibili tayo dito para mailatag natin. Titignan ko kung magkano ang isa. May sukat naman yung swimming pool na yun eh. Kailangan medyo sosobrahan natin sa gilid para safe din yung gilid ng swimming pool. Di na binalikan ng mga bata tong yung mga sako-sako na ilalagay doon. Gusto ko kasi maklear dito eh. Para pagdating ng mga bata, malawak yung galawan nila dito. Nakalimutan ko nga malapit na rin kasi yung araw. Dati plano ko kasi maglagay dito ng basketball ring. Yan, yung board tapos ring para may libangan. Dati kasi gusto ko mangyari yon para na-exercise din ako tuwing umaga, shooting no. Ngayon na may anak akong lumalaki at gusto ko rin ma-enjoy nila dito. Maglalagay ako pero sa susunod na pagbalik nila ulit. Na tayo, gawal na tayo sa araw. Dahil syempre mag-ano pa 'yon, assemblein pa 'yon. Kahoy, 'di ba? May bakal na naman nabibili pero mahal 'yun. Maging lang tayo, maging practical lang tayo na kahit kahoy lang assemblein lang. Bibili lang tayo ng ring tapos bola, tapos materyales. Bala ko dito sana ilagay 'yun eh. Kaso parang delikado sa sa bintana. Baka mamaya pag naglalaro yung mga bata mabasag yung bintana, Doon naman pag nilagay natin yung yung basketball court, baka mamaya pumunta sa bangin. Ang hirap kunin nun, 'di ba? Lalo na doon, lalim niyan. Pwede babalutin natin ng net para hindi maano yung bola. Pero tsaka na. May naman dito, may wifi, may TV. Tapos syempre pag nandito yung mga anak ko, hindi ko sila masyado sa TV, ganyan, sa internet. Gusto ko kami, magbanding, ganyan, magkwentuhan, umalis-alis para makapasyal sila. Gusto ko hindi nila makalimutan yung bakasyon nila dito, mga kapanalig, sa bahay. Dahil pagdating ng panahon, sila rin ang dito, sila rin ang pupunta at sila rin ang mag-aalaga. Sabi nga ni Daddy sa nung usapan namin, ang sarap ng usapan namin ni Daddy Oms. Ayaan mo na yung mga pagdating ng araw, yung anak mo na magpapagawa niyan. Yung mga area na sabi ko, baka mamaya masira agad. Sabi niya matagal-tagal pa yan. Baka yung mga anak mo na magpagawa niyan. Sabi ko, oo nga syempre sila rin naman magmamana nito eh. Sabi ko nga, pag laki-laki nila, yung kaya na nila bumiyahe mag-isa, malamang laging nandito yun, nagbabakasyon. Lalo na ngayon na painit na ng painit sa Maynila, ganyan, sa Patag. Kaya talagang maghahanap ka ng malamig na lugar eh. Siyempre welcome naman sila dito anytime,
Yan, kahit anong oras sila po gusto pumunta dito, walang problema. Kasi sa kanila na rin to mga kapanalig yun. Oh, may mamanahin na sila. Oh siya, magpapaalam muna ako dahil puro daldal na ako. At sana nalinawan po kayo sa mga paliwanag ko, no, about dito sa plano ko sa bahay. Maraming salamat po sa pagsubaybay. I love you all. Bye bye. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.